Ayun. O, yung Maharlika. Uy, kamusta na yan? O, si Maharlika. Si Maharlika Investment Fund. O, di ba kapakanan Bakit? din daw po ng bayan? Hindi ba? O, kapakanan ng mga nakaupo ngayon doon na pagkalalaki ng sweldo. Kumikita ba si Maharlika Investment Fund o ginagamit lamang ngayon para kumita yung mga nakaupo diyan at tulungan yung mga negosyante na kapanalig nila? O, ba? This is ridiculous. O ay magsisilbi sa bayan. Aha. Kasi imbis na Pasilin mo, ang magkaroon ng pasilin mo. improvement, buhay ng Pasilin mo, Pilipino, pasilin mo. buhay nila. Oo. Oo nga, ano. Pabata sila ng pabata? Anong pabata? Ano ba? Pabatak ng pabatak. Ah, pabatak, okay. Batak na batak ang muka. Palin mo. Oo. O, tama. Napakarami ho ngayong mga negatibong nangyayari. So, let's all think positive. Focus on the positive ones. Sige, ano ba ang positive ngayon? Well, positive para sa mga tricycle driver. Kasi sinasabi kahapon. Tricycle driver? Tricycle driver muna kasi magsisimula na yung bigayan ng subsidy. Sa Okay. susunod na linggo, Martes, silang mauuna. aha. Unang makakatanggap ng subsidiya are the tricycle drivers. Okay, Pagkatapos nila, syempre makakatanggap din po yung ating mga PUV drivers, kasama din po dyan ang mga TNVS drivers, at iba pa pong hanay na bibigyan nga ng tulong ng gobyerno na apektado po nitong patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So, naayos na kaya nila yung listahan? ng alin? Listahan ng mga bibigyan ng subsidiya kasi madalas yun ang problema. Listahan. Dito naman sa LTFRB, DOTR, doon sa listahan ng mga jeepney drivers operators, meron na silang database dyan. Hindi na ito bago. Hindi ba? Yun lang pong pagsiguro na una ang makakatanggap nga po yung tsuper na namamasada at yung kanya pong card na gagamitin nga po ay rekta na dapat doon sa mga gas stations. Oo. Kumbaga hindi ito cash na ibinibigay. Yes. Alright? Naka-card siya. Yes, opo. Kasi nga, yan ay nakaset up na. Ang magandang itanong ngayon dito, at kami nga po'y natawag sa kalihim ng DSWD, si Rex Gatchalian, ay yung sinasabi ho naman ni Secretary Rex na sila din po'y papasok sa eksena at gagamitin yung pera ng AIX. Remember AIX? Assistance for Individuals in Crisis Situation. AIX. Yan po ang kontrobersyal na AIX sa mga nagdaan. Sila daw po'y mamimigay din ng fuel subsidy para po daw sa mga jeepney drivers. Yan ang nabasa ko. Yes. Oo, meron daw silang naka-standby na Okay. 30 billion pesos na Wow. pondo. 30 billion 30 is- billion pesos na pondo 30. galing po yan sa DSWD 2026 budget na gagamitin. Kasi ang sinasabi kahapon sa balita, ayon mismo sa ating DSWD Secretary na si Rex Gatchalian na gusto ko nga siya sanang makausap. Kasi nakikita ko Oo. pumapayag naman siya sa panayam sa iba. Ay, oo Pero may naman. makakausap naman tayo ngayon from DSWD. Oo. At tayo'y nagpapasalamat din kay ASEC Irene Dumlao. Pero kung mamarapatin, sana minsan makausap din natin siya. Baka naman abalang-abala si Secretary dito sa kanyang napakaraming trabaho kaya dapat igalang natin yan. Oo naman. Ngayon, mamaya na lang ho. Paghahandaan natin tong interview na ito para ho natin malaman lang at makatulong tayo sa gobyerno sa pagpapalawak sa impormasyon kung paano ho ba ito ibabahagi. Oo. Pero maliban diyan, meron din pong pondo ang Agriculture Department. Okay? Para din po sa subsidiya, fuel subsidy sa mga farmers po naman at fisher folk. Okay, sige. So, subsidy, meron pong pera daw po DOTR, meron din daw po para sa mga LGUs, meron din daw po para sa mga galing sa AIX, meron din daw sa DA. Ang atin lang po dito mga kapatid, yung kasiguraduhan na naman hindi ito mawawaldas. Yan po ang atin po lamang dito, ha? So, let's stay positive na ito po yung magandang programa at dito walang mangyayaring kupitan. Yan po lang naman po atin po sinasabi. Paano natin babantayan yan? Mamaya, aalamin natin ang detalye dito po sa kanilang pamamahaging ito. Kasi kung ibibigay mo ng cash yan na 5,000 pesos, paano ka nakakasiguro na bibili nga siya ng petrolyo? Diba? Paano ka nakakasiguro na siya pupunta sa gas station para i-full tank yung kanyang sasakyan? Paano ka makakasiguro na siya ay bibili nga ng petrolyo para ikarga sa kanyang makina ng kanyang motor o na pangisda? Okay? Kasi pag binigay mo yung 5,000 na cash, kasalanan ba kung hindi ko ito ibili ng gasolina at ibili ko ng bigas? Hindi. Kasalanan ba kung ito'y ibili ko ng pagkain ng aking pamilya? Kasalanan ba kung ito'y gagawin kong baon ng aking mga anak? Hindi. Kasalanan ba kung ito'y itataya ko sa wedding? Yun, kasalanan yun. Paano mo naman malalaman Oo. kung ginawa ko yun? Oo, sa bagay. Tama. Sige, ha? Okay.
Iba ho kasi yung meron ka ng system in place na kapag binigyan mo, meron ng pamamaraan para masiguro na yung pong adhikain ng pondo pupunta doon sa kanyang dapat na puntahan. Diba? At hindi po ito mga kapatid dadaan sa mga plastic bag. Kasi maliliit na plastic bag na lang tayo. Girl, ano ang latest? Sa mga kapatid po natin na nag-aabang pa rin po Tinanay sa... Christy Fermin ka po kahapon. Anong napakinggan mo? Ikaw ginugulat mo ako, seryoso Hoy, na ako ano ba eh. yan? Ang aga-aga, Magbibigay ako ng nagsisisisan update kayo. eh. Latest. Ang latest ka. Marites. Ano na ba latest sa showbiz? Oy, ayun, ang latest sa showbiz. Marites Ikakasal na daw yata si Bea Alonzo at ang kanyang businessman boyfriend. Yun ang napanood ko sa mga balita. Kumpirmahin ko muna. Yun ang dapat makumpirma mo. Tawagan mo. Ngayon na. Oo. Close kayo ni Bea? Ha? Close kayo ni Bea? Hindi, yung driver niya. Ay, yung driver. Yun ang huli ko narinig na parang ikakasal na daw. Kasi di ba bago ikasal sa mga simbahan, pinapublish nila yung names ng mga ikakasal. So na-publish yung names. Kalat yan ngayon all over the social media. Pero maiintindihan ko si Bea, even yung non-showbiz boyfriend niya, kundi nila yung sasabihin. Yung bang gusto mo malaman? Ha? Showbiz happenings talaga, Ted Filon? I don't know, that was the chismis. Sandali muna. Yun ang nangyayari sa Senado, parang showbiz. Dumating na ba? Sino? Ha? Ang alin na maleta? Ano ba? Sino? Si Pangulong Junior? Nakauwi na ba? Ah. Oo, hindi ko rin alam. Baka Hindi mo nakauwi na alam. ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw, close ba kayo? Nakauwi na ba? May ka-meeting eh. Oo. Sige, may pinag-uusapan sila. May pinag-uusapan sila. May mga paghahandang ginagawa. Anyway, sige. Paghahanda para saan? Ha? Oo. Secret na. Oh, sige. Okay, ano ang latest? Para nga po sa ating mga kapatid na nag-aabang po ng Doon update. sa ako sa tatlong na-involved sa ano. Ginugulo ko nito ni Ted Filon eh. Pinatatawa Sinong lang tatlo? kita. Anong tatlong na-involve? Oo. Oo. Doon sa... Saan? Doon sa sinasabi mo. Na ano? Eh kasi nga naman kumuha daw ng... Yung sa Ayun, ano? oo. Tatlo? Oo. Dalawa. Oo, tatlo sila. May isang video, tatlo sila. Tatlo sila. Oo. Oh, sige. Okay. Yung latest doon, Oo. magsasampa ng kaso. Ano, sino to? Yung tatlo. Ay, yung tatlo. Hindi nila alam ano pinag-uusapan natin. Okay. At ito mga kapatid, para ho, alam nyo, sa totoo lang po, no, itong ating problema ngayon sa ating bayan, itong usapin po sa petrolyo, kaya ngayon kumahog ang Kongreso, itong pagbibigay ng emergency powers, itong mga ayudang ito, etc. Itong ating kinakaharap ngayon na problema, 4-day work week, pati mga mag-aaral daw po sa public school, maapektuhan na po dito sa mga gantong sinasabi ho ng adjustment. Ang pinagmumulan nito, itong problema nga po dyan sa Iran. Okay? Pag ito natapos, pag ito ho itinigil, huhupa po ang lahat at hopefully po makabalik po tayo sa normal. Pero ito ho ngayon ang latest sa gitnang silangan. Sa pinakahuli nga pong development mga kapatid, 2 drone po ang bumagsak malapit po sa Dubai International Airport. Diyan po yan sa United Arab Emirates na nagresulta po ng pagkakasugat nitong 4 na katao. Ayon po sa mga otoridad doon, minor naman hanggang moderate injuries lang ang tinamo nitong 4 na biktima. Pero patuloy naman pa rin ang operasyon ng Dubai International Airport kahit nagkaroon nga po ng 2 drone na pagbagsak dyan kahapon. Habang nangyayari po yan, 3 commercial ships naman po ang tinamaan na mga projectile malapit po sa Strait of Hormuz. Isa nga po itong napakahalagang ruta na malamang ay paulit-ulit nyo pong naririnig sa mga balita ngayon dahil dinadaanan po yan ng almost 20 to 30% ng supply ng langis sa buong mundo po yan. Ang insidente pong yan na pagtama ng mga projectile malapit dyan sa Strait of Hormuz ay lalo pong nagpataas ng pangamba sa global energy market. Samantala, patuloy pa rin po ang mga malawakang airstrikes ng Israel at ng Estados Unidos. Sa loob pa rin po yan ng Iran. Ang target naman po nila ngayon mga kapatid ay mga military facility at strategic infrastructure dyan po sa bansa. At bilang tugon naman po ng Iran, ayaw din magpaawat. Nagpapalipad po sila ng missiles at drones. Laban naman po sa mga target pa rin sa Gulf region at sa mga kaalyado po ng bansang Amerika. Samantala sa Lebanon naman po mga kapatid, sinasabi naman po ng Israeli military na naglunsad po sila ng panibagong wave ng airstrike. Diyan po yan sa Beirut suburbs matapos naman daw pong magpakawala ng 12 ng rockets ang Hezbollah na isang militanteng grupo na sinusuportahan po nitong bansang Iran. Pero sa gitna po nitong tumitinding laban pa rin, sinabi naman po ni US President Donald Trump na ito talagang di ko mawari kung paano talaga tumagising sa umaga, pabago-bago po ang utak. Kahapon po, actually, mga ilang minuto ago lang, sinasabi po niya na nanalo na daw ang Amerika
laban sa Iran. Yan ang sinasabi niya po. Kahit wala pa namang malinaw na ebidensya na natapos na nga po itong digmaan na sinimulan niya. Ayon pa sa kanya, naglabas na rin ang kasunduan ng ilang bansa upang maglabas daw po ng 400 million barrels ng emergency oil reserves para po mapababa itong presyo ng langis na patuloy pa rin po sa pagsirit ngayon. Nararamdaman na natin kanina along EDSA, yung mga gasoline stations po na nadaanan ko, around 70 to 75 pesos na po ang presyo ng diesel. Sa ngayon nga po, patuloy pa rin binabantayan ng international community ito pong sitwasyon na nangyayari po dyan sa Middle East. Ang sinasabi po ng mga eksperto na nakakalungkot mang sabihin, posible pa daw po nalalawak at baka tumagal pa. Kaya makakaapekto pa rin po ito dito sa oil supply at sa mga shipping routes dyan po sa Persian Gulf. Mga kapatid, doon po sa Iran, kapansin-pansin nga po ang hindi paglantad sa publiko nitong pumalit kay Ayatollah Ali Khamenei, yung kanyang anak nga na 56 taong gulang lamang na si Mojtaba Khamenei. Magmula nang siya'y mahirang bilang bagong supreme leader po ng Iran, hindi siya lumalantad. Wala pa siyang public statement, ni written statement po, wala pa rin po. Ngayon, may report kasi na nagkaroon ng bombardment diyan po naman sa Iran kung saan daw po ang mga paunang report ng ilang pong foreign news agencies umano ay na-injure, nasugatan itong bagong supreme leader ng Iran. Wala itong konfirmasyon mula sa kanilang panig mismo, pero yung sinasabi, nagtatago ito sa isang safe na lugar kasi mukha pong ang tinatarget ngayon nitong magkasanib na puwersang Israeli forces at American forces ay itong bagong supreme leader. Ibig sabihin, kumbaga, kaya ito ngayon hindi pa lumalantad kasi nga mukhang siya na naman po ang target at mukha pong gustuhan na naman pong baksakan ng bomba kung nasan man po siya. Para lang siguro nga sa kanila pong, alam niyo na, yung opensiba na kahit na sinong pumalit dyan, hahabulin itong dalawang bansang ito. So basically po, yan ang pinakahuling balita po naman doon sa Iran. Ang nagsasalita ngayon, ang kanila pong military leader at siya din po ang naghahayag ng mga ginagawa ng Iran pangontra dito po sa ginagawa ngayong pagbabaksak ng bomba sa iba't ibang panig po ng Iran. Yan po ang pinakahuling balita po dito. Wala pa pong impormasyon kung ano ang totoo nga po na ito po'y nasugatan at kung ano ang pinsala sa kanya pong pangangatawan. Yan po ang ating antabayan. But basically po kahapon, ang nangyari nga, nagpatuloy po sa pagpapaulan ng drone din ang Iran sa mga kaalyadong bansa ng Amerika at Israel dyan po sa gitnang silangan. Pero ang Emirates flight so far ay nagpapatuloy, pati po yung Etihad ay meron na rin pong flight din kahapon. Yan po ang pinakahuling balita po dito. Atin lang uulit-ulitan na matatapos po lamang ito kapag tumigil po itong gulong ito. At mukha nga pong sa ngayon, wala pa pong klaro yan. Pang ilang araw na po ngayon po ay pang 13 araw na. Okay, Feb 28 po ito nagsimula, ngayon po ay Marso 12 na. Okay, mga kapatid, sandali po lamang. Meron po lamang tayong mga importante mga mensahe at atin pong sisimulan na ang inyong mga inaabangan na balita. Salamat po na marami. Gaano nga po ito ka-importante, girl? Magandang tunghayan natin. Meron pa tayong isa pang panaya, mamaya po si Chacha ang blaha dito sa ating pong susunod na kakausapin. Makikinig ho lamang tayo sa kanila pong balitaktakan. Kasi kung inyo nga po maaalala, nagkaroon po ng malakihang taas singil sa petrolyo nung panahon ng pandemya. Umabot nga po ng 76 pesos and 50 centavos yung diesel at that time. Baka ho nakaligtaan nyo. Pero nung panahong yon, mga kapatid, pandemya nga po, na naman umusbong lumitaw ang usapin. Marami ho na naman po ang bumabatikos sa mga oil companies and nagkaroon ng mga panukala na amyendahan ang Oil Deregulation Law. Ito po yung Republic Act na ipinasa nga noong Pebrero 10 noong 1998. Mga kapatid, nung pong natapos ang pandemya at bumalik po sa normal ang produksyon po ng petrolyo, pati ho ang pagkakarga nito galing sa source papunta po sa mga bansa na gumagamit ng petrolyo, ay nakalimutan na naman yung pong amyenda sa Oil Deregulation Law na ito. Balikan ko lang mga kapatid. Ngayon, dito hong usapin po ng pag-amyenda dito, ang tanong nga, ikaw ba na Kongreso doon sa adhikain ng Oil Deregulation Law after ilang dekada na po ito, 1998 ito, nagkaroon na ho ba talaga ng masinsinang review sa kapakinabangan ng taong bayan dito po sa Oil Deregulation Law na ang mithiin is magandang kompetisyon para po sa kapakanan ng consumers para ding Electric Power Industry Reform Act.
buksan natin to, i-deregulate natin tong petrolyo nang sa ganon, meron pong mga malalaking players, nandiyan ang Caltex, Shell, Petron, at meron pong small players na sinasabi nila na makikipagkompetensya sa malalaki. So habang marami po ang supplier, ang tendency, babaksak ang presyo. Parang konektadong Pinoy Bill. Hindi ba? Hindi nakabago. Yan din ang pangako. Oo. Bababa ang singil. Yan. Sa internet, yun ang sabi. Oo. Bababa ang presyo. At gaganda daw ang serbisyo. So, 1998 ito. Tagal na. 1998. Then, ilang dekada na po ito. By 2028, ito ho ay ilang dekada na. 20? Dalawang dekada. Dalawang Oo, dekada na dalawang po, mga kapatid. 1998, by 2028, 2 decade na siya. Opo. Hindi po ba? No? So, mga kapatid, 2018 and then 3 dekada na. 3 dekada. Tama Oo. ba? 2 decades. 2 Alright, decades, 2 decades. tama nga, Okay, 2 ngayon, decades. mga kapatid, yung oversight nga po ng Congress para magkaroon ng pag-aaral. Kasi nga magandang halimbawa, itong mga nagdaan pong mga nangyari. Nung pong panahon na nagkaroon nga ng pandemya, nagtaas ng presyo halimbawa, sa ginawa ko pong Think About It episode po, maaari nyo itong balikan, ito ho ay aired noong June 16, 2022. Nagtaas po ng presyo yung Petron, Shell, Caltex, Phoenix Sea Oil at ilang pang mga kumpanya ng kanila pong produktong petrolyo. Pero ang laki ng rollback ng Petrogas. Kaya nung panahong yun, nagkaroon din po tayo ng mga panayam. Bakit may isang small player na ang laki ng bawas? Sila halos magkakapareho. Hindi ba nung una, dapat daw po meron kang choice? Kung ang Petron ganito kalaki ang kataas ng presyo, dapat daw po mababa yung iba. Pero hindi. Ang diferensya lang po, ang diferensya lang po ay sentimo. So nandun na naman po tayo sa usapin po ng cartelization at sinasabi daw po na pagsasabuatan ng mga oil companies na ito. Noong panahong yon, kaya nga po may mga nagtatanong, bakit yung isa na kaya niyang babaan ng lubos ang kanyang presyo? Maliit pa siyang kumpanya. Doon na po nga pumapasok ulit yung kaisipan doon sa unbundling. Yan po na naman po, ulitin natin to para sumama po kayo sa ating pong panawagan na magpakatotoo ang Kongreso at suriin po kung pwede ito kasi nag-TRO dito yung Philippine Institute of Petroleum, yung samahan po ng mga oil companies. Ang nangyari dito, yung ilang pong mga oil companies as PIP nagsampa ng petition sa hukuman to stop the memorandum. And then nagkaroon pa ho ng ilang pang separate petitioners, mga big players, kaya ang nangyari, nagkaroon po ng maraming petisyon, kaya doon pa lang po mga kapatid sa usapin po ng pagsasama-sama sa isang petisyon, umabot pa ng Supreme Court. 2022 na resolba na pag-isahin nyo na lang yan at dinggin ninyo. Hanggang ngayon pending yung pong court case tungkol sa gusto ng DOE na himay-himayin. Paano ito hihimay-himayin? Mga kapatid, ang gusto mangyari po dito ng DOE, maobliga ang mga oil companies na ihayag nila yung cost ng kanila pong pagbili sa source, yung pong kanilang actual port charges, refining cost kung ikaw Petron, storage cost, handling cost, marketing cost, transshipment cost, at profit margin o actual nakita. Yung industry take sa mga nagdaan, hango ito mismo sa DOE records, 21% sa gasolina, 14% sa diesel. So kumbaga po sa kanyang presyo po diyan sa pump, ang industry take o kita, 21% sa gasolina at 14% sa diesel. Ang pinag-uusapan natin dito ay milyon-milyong litro araw-araw. Dapat naman silang kumita kasi nga negosyante at nag-invest. Pero ang tanong nga po dito is, paano ka humahantong sa ganyang klase ng laki ng presyo? Paano mo na-compute yan? Ang sabi po ng mga industry players, sandali lang, lalabas ang amin ditong mga sikreto. Yung aming kanya-kanyang pamamaraan sa aming pagdinegosyo. Sabi naman ng DOE, hindi naman natin ilalantad sa publiko ito kung sakasakali, kami muna ang susuri nito para lang namin malaman. Hindi sila pumapayag. At ang kanilang claim, kung ganyan, regulated na kami. Di ba? Deregulated nga. Yan ang debate dito Babalik ka ba sa deregulation? Tutuloy ka ba sa deregulation o magkakaroon na po ng regulation? Sabi ni Congressman, pwedeng hybrid. Meaning kapag po sa ganitong mga panahon, papasok na ang estado para sabihin, patingin nga ng iyong kwentada nang malaman namin na hindi ka naman sumosobra sa iyong kinikita kasi nga lahat ngayon nasa krisis dito sa petrolyo.
Yun po ang point of discussion ngayon dito. Babalik ka ba sa regulasyon o deregulated ka pero hybrid? Papasok lamang ang Estado sa mga takdang panahon. Dati-dati po kasi, wala pa itong fund. Panahon na yon, ang tawag po doon sa regulator ng petrolyo ay ERB. Yan, Energy Regulatory Board. Oo, hindi ko alam kung nandidiyan pa sa mga kaedad natin, sa mga broadcaster na mga nakasabay natin. Siguro pamilyar sa inyo ang pangalang Rex Tanchonco. Oo, ang dating pinuno ng ERB. Nung panahon ng Gulf War, yung unang Gulf War, yung Kuwait, na binomba ho ng Iraq. Nagkaroon ng gera noon. Yon, si Rex Tanchonco ang laging kinakapanayam kasi nga noon ang laki ng nagmahal ng todo ang gasolina at kinakailangan na pong makialam ng Estado, pero at that time din po meron tayong financial crisis kaya hindi na po kinakaya ng Estado na abunuhan. Doon nga po kasi pumapasok yung Oil Price Stabilization Fund nung panahon ni Marcos, carry over yung panahon ni Cory. Yung OPSF, kapag po tumaas ang presyo ng gasolina sa world market, automatic yan pagdating dito, mag-aabono ang gobyerno para doon sa presyo na hindi ho saluhin ng consumers. Oil Price Stabilization Fund. Saan ang gagaling yun? May pinanggagalingan din pong mga buwis para doon sa specific purpose. Yun din sinasabi nung iba. Pwede bang ibalik natin yan? OPSF na iyan? Ang sabi ng gobyerno, hindi na nga pwede yan kasi ang Estado sagad na sa pera. Siguro ngayong mga panahon ito, ang daling sagutin yan. Di ba? Oo. Ibalik nyo lang yung mga maleta nyo. May magbabalik kaya? Di ba? Haba ng kwento ko, no? But do you follow? Yeah. Ito yung kasaysayan nito eh. Para sa akin, di ba sa panahong ito, nakita ho ninyo, nagdidebate pa sila kung kailan ho naman ito na yung pumutok na itong gera, kumahog ka dito. At sabi po ng mga stakeholders dito, sandali lang assuming na maaprobahan yan today, bibilang ka pa ng ilang linggo bago mapatupad yan Hindi ba? Hindi naman ura-urada. Hindi ura-urada. So puntahan natin, ito pong binabanggit po sa ating panayam kahapon sa Bureau of Customs. Meron ba tayong oras? Meron pa. Oo, keep it coming. Birahe. Alam mo, parang papansin ko, ako lang tatrabaho Hindi, dito. ituloy mo. Nakikinig lang kami dito eh. Mamaya na ako. Sige lang. Nakikinig lang yung mga estudyante. Eto na. O kahapon, sa usapan. Ano gusto mo idagdag? Kahapon, ito palang petrolyo, Aaron, double whammy tayo sa VAT. Tama? Yung excise tax, mga kapatid, binabayaran pala ito pagdating dito, bayad na ng oil companies na importer. Alright, ang excise tax nga po, fixed ito per liter 10 pesos sa gasolina, 6 mga kapatid sa diesel, and 5 sa kerosene, and 5 pesos per kilo doon sa LPG. Okay, ngayon pagdating yan dito, may VAT, value added tax, 12%. Pagdating yan sa gasolinahan mga kapatid, bayad na yung excise tax niyan. So ikaw na bibili, i-refund mo doon sa importer, sa oil company, yung excise tax. Ganun po yan di ba? Kasi nga kasama na po yung excise tax. Kaya sinasabi nga, tanggalin mo yung excise tax, mababawasan ka ng 10 or 6 gas and diesel, right? Per liter, Yes, oo. Kumbaga po, yung excise tax mga kapatid, binayaran man yan noong importer. Ipapasa lang sa consumer. Nakapasa pa rin. Sigurado. At meron pa rin po itong value added tax na naman, another 12%. Ang total po for 2025, para po sa koleksyon po nitong excise tax, ang nakolekta daw po ay 294.8 billion. Ang VAT dito 121.5 billion at excise tax ay 173.2 billion. Alright. So kumbaga po mga kapatid, ang sabi po ng mga nag-aaral dito at kumukontra po dito sa pangilinan ng gobyerno, malaki mawawala sa atin. Dito sinasabi 294 billion. Combined na po ito pati yung duties na maliit lang, kumbaga administrative po ito ng mga bayarin, and then yung pong ilang pong mga sinasabi mga permits. Ngayon, ang tanong is that 300 billion, i-round off natin ito, malaki daw po mawawala sa gobyerno. 300 billion. Kung 300 billion ang mawawala, magkano ba ang nawala at patuloy pong nawawala sa ginagawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba sa flood control, 1 trillion? Ilan ba talaga ang nawala? Hindi po ba? So kung sakasakali po, yung 1.7 trillion na estimate ng iba na nawala doon sa flood control scandal,
Eh kung ginawa mo yung OPSF, eh di nakinabang pa tayong lahat. Meron na namang kakatwiran dito. Hindi, kasi kapag nag-subsidize ka sa oil, pati yung mga mayayaman na mga naka-SUV, makikinabang. Kayo naman, ilang porsyento lang ho naman yan. Hindi ba? Sino ba marami? Oh, and assuming lang po na naka-SUV, kung yung taong yun, eh nagbabayad naman ng kanyang tamang buwis, at hindi naman niya ninakaw yung kanyang SUV, at siya nagbibigay ng contribution sa kaba ng bayan, eh di bigyan mo din ng benepisyo. Hindi ba? Maliban na lamang kung mismo yung kumukontra dito magnanakaw din. At naka-SUV din. Oo, ay, nako. Yun lang. Baka kaya ayaw nila mabawasan ang kita ng gobyerno kasi mababawasan din ang kupit nila. Pwede ba yun? Hindi, kasi syempre, di ba? Yun ang sinasabi. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Eh di maging efficient kayo. Kung ano lang ang kita ninyo, make the most out of it. Pagkasahin nyo. You know Eh what baka I'm kaya saying? ayaw nyo kasi pati kupit nyo mababawasan. You know what I'm saying? Kasi pag mas malaki ang kita, mas malaki ang kupit. Oh. Yun nga po yun, ano? Oy, kahapon, di mo na nga napigilan yung sarili mo no kinakausap mo si Attorney Maronilla. Oo. Kung magkano nga ba ang kinita, di ba, ng BOC last year for 2025. Sir, magkano po yung kinita ng 2025? O, teka lang, Ted, ha? Bubunutin ko yung aking files. Oo, yan po yung ano no, kinukupit nila. Yun ang sabi mo. Hindi ka na nakapagpigil. Eh, totoo naman. Oh. Hindi po ba? Kasi ngayon, medyo... Baka naman pwede ngayon, ang kahit dami pang- ngayon lang naman, nahirap na po ang tao sa patinding presyo ng gasolina. Baka ngayon pwede nyo naman kaming pagbigyan. At dito ho, mga Oo. kapatid, ngayon maingay po tayo sa isyong ito. Pag ho awa ng Humupa na Panginoon naman. matigil itong krisis na ito Oo. at matauhan na itong mga si Donald Trump at itong si Netanyahu na Batman ng Robin tandem ngayon. Alam nyo, malamang malimutan na naman ito eh. Hindi po ba itong isyong ito ng pagbusisi po kung magkano ba talaga ang kitaan dito per liter? Kasi niloloko tayo doon sa sinasabi po na kapakanan ng consumers ang oil deregulation law. Na mas dadami daw po ang ilang mga players. Hilig ng mga mambabatas natin. Mula noon hanggang ngayon. Hindi lang yung ngayon ang hilig nila sa ganyan. Di ba sinasabi mo yan paulit-ulit dati? Nagpapasa ng batas, sasabihin para sa kapakanan ng bayan. Pag naipasa na yung batas, di naman namin nararamdaman. Oh, isa-isahin natin yan. Di ba oil deregulation law, Electric Power Industry Reform Act, mga kapatid. Dalawa po lamang yan. Ito ho ngayon. O, yung Maharlika. Uy, kamusta na yan? O, si Maharlika. Si Maharlika Investment Fund. Oh, no. Di ba kapakanan din daw po ng bayan? Hindi ba? O kapakanan ng mga nakaupo ngayon doon na pagkalalaki ng sweldo. Kumikita ba si Maharlika Investment Fund o ginagamit lamang ngayon para ho kumita yung mga nakaupo diyan at tulungan yung mga negosyante na kapanalig nila? O, di ba? This is ridiculous. Hanggang dyan lang tayo muna kasi restraint. Yan po ang ating din panalangin. Restraint po, mga kapatid. Wala naman tayo magagawa kung hindi ang umiyak na lang. Wala. Totoo. Tapos magbabakasyon na naman sila. Ang pinagtataka ko rin naman talaga, sa tuwing araw ng mga bakasyon, mapa Semana Santa o Christmas break, lagi silang nauuna sa atin. Yung Semana Santa last week of March pa, pero bakasyon na sila, end of session na sila ng March 18. May mga nagsasabi March 20. Bakit sila laging early? Tignan mo sila. Oo. Huwag tayong magbanggit. Pagmasdan mo. Oo. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw Valerie, ikaw Walter. Oo. Ramdam mo, di ba? Ngayon, tipid-tipid tayo. At makikita mo naman doon sa itsura ng tao na nagtitipid at payak lang po ang pamumuhay, etc. Tignan mo sila. Di ba? Habang tumatagal, pagandang kanilang eyeglasses, Palaki ng palaki ang ang bahay. kanilang mga relo, nakita mo, yung iba ho talagang kakapal na mukha, hindi Sinusuot nahihiya. pa. Oo. Di ba? Nakita mo, di ba? Paunat ang kanilang mga mukha. Pasilin mo. Hindi ba una? Patigas ang patigas. Pasilin mo. O di ba parang Ang gumaganda ang buhay ay sila. improvement? Sampalin mo. Kaya hindi naman natin talaga maipagkakaila kung bakit ang daming gustong pumasok na kuno ay magsisilbi sa bayan. Kasi imbis na Pasilin mo, ang magkaroon ng pasilin mo. improvement, buhay ng Pasilin mo, Pilipino, pasilin mo. buhay nila. Oo. Oo nga, ano. Pabata sila ng pabata. Anong pabata? Ano ba? Pabatak ng pabatak. Pabatak, okay. Batak na batak ang muka. Sampalin mo. Oh. O, tama na ha. Aray, naku! Okay. Habang may Pilipino ay umaaray. Alas 8:33 po sa lahat ng ating mga bayani po.